Hi guys! Maayong adlaw sa inyong tanan. Wow, Bisaya. Okay, so dumating si Redimar, magpe-presyo na tayo. Inayos na natin yung kay Mighty. So, bali, ang total ng binayaran natin kay Mighty ay 16,000 mahigit, including na yung cash natin na 9,000 at yung 7,000 mahigit na ating utang kay kay Mighty, no? Si 14M ang distributor dito sa buong Bulacan. Okay? So, wala pang definite na number. So, alam ko na, ibigay ko na yan yung number ng ahente dito sa sa mga vlog ko ng mga ahente, no? At saka si Lemon Square i-update ko. Okay? So, magpe-presyo na tayo. Ano ba ang mga nakuha natin? So, nakakuha tayo ng maraming mga ganito, no? 15 pieces ng chocolate na ganito kasi mabiling-mabili yan. Mabili din po yung per piece niyan. Benta namin 5 piso. So, napakarami ding boy bawang. Marami tayong nabili. Ang hindi lang nasama sa aking order ay ang merienda time na 2 balde. Yo, 2 yata 4 na balde. Yun ang order ko. Kasi supposedly ang babayaran ko kay Redimar ay 4,500. 3,323. May mga hindi nasama na order. So anyways, ayan. So ano ba ang mapag-uusapan natin for today's video? Kasi maaga akong mag-vlog today kasi nga hindi ako makakapag-vlog mamayang gabi kasi I'm planning na maaga kaming umuwi mamayang gabi para makapagpahinga naman. Sunod-sunod po ang ahente natin today. Si Kuya Joseph, naka 9,778 tayo. Yun nga, si 14M, naka 16 something tayo. 16,300 something. And then, si Redimar naman ay 3,000 mahigit. No? Sino pa ba ang dumating? 3 ang dumating eh. Ayan. So, yellow. Ayan, delivery. Okay. So, gusto ko na gawin na yung natin today. Gawin na natin yung ating sunod na part ng ating The Design is Very timeline ni Mami part. Nung after ng aking pagka-graduate ng college. Ayan. So, paano nga ba si Mami Park ng pagka-graduate ko? Ano ba ang naging buhay ko? Dahil ako ay already a mother, no? Nagmarcha ako, meron na akong a baby, no? Kauri is already out from my tummy. I already gave birth. So, syempre, dahil bagong nanay at may baby, nag-focus muna ako kay Kauri. Kasi that time, wala pang trabahong naghihintay sa akin. So, ang ginawa ng Mami Park ay nag-focus muna ako sa baby ko. Although, walang pagkukunan masyado dahil wala on and off ang trabaho ng ex-husband ko, nagko-construction. But those time, struggling then when it comes to our relationship. Dumating ako doon sa time na talagang to the point na nagdala siya ng babae sa kabilang bahay na bakante ng kapatid niya. Kasi may kapatid yon nasa Manila nakatira, may bakanteng bahay. So, ako yung tipong asawa na hindi makatulog, hinihintay talaga ang asawa pagdating kung na paano na kasi galing work, no? So, isipin mo, hating gabi na, wala pa. Until such time na yon nahuli ko na may daladalang babae doon. Hindi ko naman siya nakita na caught in the act na talagang may ginagawa. But, more or less, ganun ang mangyayari kung hindi ako dumating. So, hapyaw lang, no? So, emotional damage talaga ang nangyari sa akin that time. Dahil pakiabot na nga ito. Emotional damage talaga yung nangyari sa akin that time. And I was really struggling financially, emotionally. And talagang nasa postpartum pa ang mami nun, no? Diba? Kasi kakapanganak lang. Wala pang 1 buwan, imagine that. Kasi nangyari yon hindi ko makakalimutan, March 24. No, gumraduate ako March 15. Pinanganak ko si Kauri February 19. Imagine that, no? Dumating ako dun sa punto na talagang halos nalaman na hindi ko matiis na, kasi hindi ako nagsasabi ng problema sa nanay ko, guys. Eh. So sabi ko, nag-text ako sa mami, sabi ko, ma, meron akong dalawin mo ako dito kasi wala akong makain, ganyan. Dumating talaga ako dun sa point na ganyan. Dumating din sa point na yung ex-husband ko, nag-decide siyang pumunta ng Surigao. Doon siya sa tracking, tagaluto siya ng mga tao doon. Tapos, bumabali na lang dito sa amin sa Pande. So, ang layo-layo nang nilalabas ko, pabalik-balik ako. Just, wag mo na yan, ito muna. Just lang para makakuha ng konting pera para lang may pambili ng gatas, pagkain. Dumadating dun sa point na dinadala na lang ako, inaabutan ako ng pagkain ng biyanan ko. Nahihiya ako, nilulunok ko yung pride ko kasi wala akong magawa those times. Aside from that, yung mga ibang kaibigan ko. Kung naalala niyo yung kwento ko, na meron akong, sa ibang vlog ko, meron akong kaibigan na yung, diba na,
yung pinag-fishbowl ko dati, ganyan, no? Tinulungan ko, tapos hanggang sa, kukunin ko na lang dyan. Kunin mo yung pinapepresyon ko. Kaya ibalik mo dito. Ayan. So, dati, nangangatulong yon doon sa isa naming kaibigan. Dinadalan ako ng pagkain. Mabait naman siya talaga. Kaya nga dumating ako dun sa point na tinulungan ko din siya. Ibinabalik ko din yung mga nagagawa niyang munting bagay para sa akin. Madating talaga ako dun sa point. Dumating ako sa point, guys, na nangalakal ako para lang may pambili ako ng gatas. Masakit sa point. Ano ko yun? No? Hanggang sa nag-a-apply na ako ng trabaho, ang ginawa naman nito ni Beshi Maylin, no, si Starlight. Dahil, asan yung iba? Ay, lagay mo na dito. Dumating ako doon sa point na si Beshi ang nag-aasikaso lahat ng application ko. Magugulat na lang ako, may tatawag sa akin, tatawag ang BDO, tatawag ang mga company, and then meron akong interview and exam. Same as si Maylin din. Maylin make sure, no, my Beshi make sure na magkakasabay kami ng interview at ng exam. Kasi, he cannot, ang weaknesses niya those times ay hindi niya kayang maka-apply mag-isa sa Manila. Kasi yung mga panahon namin, Manila is one of the best na makakuha ka ng trabaho kasi mas mataas-taas ang sahod. Magte-text sa akin yun o tatawag na sabi niya, oh, Beshi, baka may tumawag sa'yo ha kasi in-apply kita. Siya ang may hawak ng ng email address ko, ng mga kung ano-ano, na hihintay na lang ako ng call para sa interview, gano'n. No? Papasa na niya yung mga resume ko, lahat gagawin na niya. And so, kaya naman, doon nag-start yung doon yung pag-a-apply ko, nag-start kasi through Beshi. Kasi si Beshi gusto nga niya sabay kami at hanggat kaya maging magka-workmate kami. Kasi hindi siya gano'n ka-independent that time. Wala siya alam halos sa Manila. Hindi niya alam pasikot-sikot sa Manila. Unlike me na natira ako ng Manila. Nagpe-perform ako before sa Manila no? Nung dapat mag-Japan kami. So yung mga biyahe doon alam ko na. So yon. And then siya yung nag-aano sa akin. Dumadating dun sa time na talagang kung hindi ako makakapasa ng exam, kasi mahina ako sa written exam. Naalala niyo ba yung sinabi ko sa ibang vlog ko? Mahina ako sa written exam. And then, si Beshi magaling sa written exam. However, ako magaling sa interview. Pag in-interview, nakakasagot. Siya naman, doon naman siya nagpe-fail sa interview before. Yun naman yung naging weakness niya. Alam niyo kagandahan, nung ngayon tumandaan na din kami, when it comes to that, parehas na kaming confident. Confident na ako sa exam, confident na din siya sa interview, lalo na pagka may work experience ka na, mas nagkakaroon ka ng guts na humarap sa interview. Unlike nung wala ka pang experience talaga pag ini-interview na first job mo yan, no? First to being employed kung sakali. So, yon, dati, Makati kami. Pag Makati kami, kami noon, maalala ko noon, puro kami McDo. Yung 50 pesos lang. Tapos, pag may sobra kaming pera, i-upgrade namin yung drinks namin sa Coke. May Coke float, ganon. Pag naalala ko lang, isa sa struggling ng being a mom, early being a mom, and then you're finding a job after you graduated. Isa sa mga struggles na nangyari sa akin is yung sino ang mag-aalaga ng anak ko while I'm in applying. I'm so somehow grateful na yung biyanan ko before, kahit alam naman nila na hindi, si Kauri kasi nung maliit, napakaiyakin, halos walang tumanggap, no? Kung hindi lang mabigat yung dahilan na mag-a-apply ako ng trabaho, they will not accept Kauri to take care. Kasi talagang mahirap alagaan si Kauri. Iyakin niya talaga. Promise. So, kaya, feeling ko that time talaga, hindi ako makakaalis ng bukid. Nasa gitna kami ng bukid kung hindi talaga napakabigat ng dahilan. Or kung wala din akong pambigay ng pang-upa. Kasi nakikisuyo lang ako. Nangungutang lang din ako ng pamasahe. Even Maylin, pinapahiram niya ako ng pamasahe kung kulang ako, ganito, ganyan. Kasi siya na nga yung mag-a-apply for me No, pupunta na lang. Dumadating ako talaga sa time bit-bit ko yung mga padede, nakapolo ako. Namamawis na yung mga kilikili ko bago pa ako makalabas ng bukid. Hulas na ako bago makalabas ng bukid. Bakit? Kasi naghahanap ako kung sino tatanggap sa anak ko, kung sino mag-aalaga. Ubod ng hirap. Ilan lang kami sa compound. Isa, dalawa, tatlo ang pwede kong pamilihan na mag-aano sa compound. Kung sino sa kanila yung pwedeng mag-alaga at available. Napakahirap, no? Hindi ganun katindi yung support system ko when it comes sa pagdating sa asawa ko sa pag-a-apply ko. Sinuportahan, pero hindi ganun na talagang
na talagang yung support ay iba. No, alam niyo naman yung ibig kong sabihin. So that is a very struggling. Kaya I would advise you, lalo na sa mga may mga anak na at magdadalaga, magka-college, kung darating sa punto na naging katulad ko ang kapalaran nila na nakapag-asawa ng maaga and they still pursue their dreams to finish their college and apply work. No, bilang magulang, alam naman natin na napaka-hirap. Sometimes we don't hold the faith, no? Pero we can choose kung ano, pwede tayong mamili kung ano ang ano natin, gusto nating tahakin. However, dumadating dun sa punto na may mga pagkakamaling desisyon, like what happened to me. Hindi ko siya ginusto, pero dahil ginawa ko, ginusto ko siya, pero hindi ko gustong masira ang mga pangarap ko. And I still chose my daughter over my upcoming bright future, no? Yung awaiting bright future for me. Sinakripisyo ko yon kasi gusto ko siyang mabuhay at gusto kong maging ina para sa kanya. Whatever it takes, whatever happened, I face the consequences. And so, dinanas ko lahat yung hirap na yon, no? Good thing na lang may sapatos na ako dahil meron akong nung nag-i-schooling ako. Good thing na lang din, meron akong mga pang-apply na damit kasi meron akong ginagamit ko siya kapag kasi management kami. So, more or less meron kami dapat mga coats, meron kami mga mga damit na mga pang-formality. Yun na lang yung mga ginamit ko pang-apply. So, dala-dala namin ni Beshi kasi biruin mo, probinsyana ka, nahatas papunta ka ng Manila, dala-dala namin tsinelas kasi we cannot take or we cannot stand to walk, no, ng puro heels lang at baka masira din ang heels namin that time. Talagang helping hand kami dalawa ni Beshi. No, kay Beshi nasa kanya yung mga resources how to apply kasi may internet sila, may computer. Ako wala, tanging maliit na cellphone na dikipad ang meron ako. And so, looking back those days, those times, kapag naalala namin ni Beshi, how memorable yung mga pinagsamahan namin during college times and during after graduation. Talagang masasabi ko talaga na that is so very meaningful. And I'm so blessed na to have a best friend. No? Sana kayo, meron din kayong matatawag na best friend. No? Hindi lang kaaway. Sana may best friend din kayo. Kasi napakasarap sa buhay. No? Parang makabuluhan din ang buhay mo na you will die in the world, in this world na meron kong masasabing totoong kaibigan. So yun nga, fast forward until such time na dumating kami, nag-apply kami sa Firefly. No, ang natutunan ko pagdating sa pag-apply is hindi dahil sa pinagdadaanan ko and postpartum depression pa, at kailangan ko ng trabaho, hindi dahilan yon para i-manifest mo yon or mag-manifest yon during your interviews. So, always remember, advise this to your kids, to your children na dadating dun sa punto ng aking sitwasyon na when you are applying, iwan mo lahat ng mga hanash mo sa buhay and focus na bakit kailangan mo ng trabaho at bakit kailangan kanilang tanggapin. Hindi reason na bakit kailangan kanilang tanggapin dahil kailangan mo ng pera, kailangan mo kumita dahil may anak ka na. Hindi reason na pagsinungalingan mo din na may anak ka na. Sabihin mo yung totoo, sabihin mo kung ano ang kaya mong gawin, kung ano ang guts na meron ka, kung ano ang maisi-share mo sa company, why they will hire you, why they should hire you. At hindi yung para umiyak ka doon, nag-imo-imo ka doon, kasi hindi yun nakukuha sa pag-iyak-iyak para lang matanggap. I learned my lesson to that. Kasi I'm too emotional those times. Lahat na lang ng problema na sa akin. Problema sa asawa, problema sa gatas ng anak, problema sa financial, lahat. And I have no guts and I have no courage to tell exactly what's going on to Lola Park, no? Kay Lola Park nyo, kay Mami. Kasi ayokong magre-react siya at magsasalita against my husband's family. Kasi I'm protecting them. I want this family to work out, no, to be whole. Kasi frustration ko yun eh. I'm from a broken family, no. But that is why, as much as possible, pagtatakpan ko lahat ng bagay-bagay. Di pa naman kasi dumating na ginojombag ako. So kaya kung hanggat kaya kong matolerate at kaya kong makimkim sa sarili ko lang, I keep it. Okay? Ganun pagtitiis ang ginawa ng Mami. So until such time, we end up applying in Firefly. Sa dito to sa may, malapit sa Omping. Nakalimutan ko yung lugar na yon, no? Sa office ng Firefly. So, ending natanggap si Beshi. Hindi ako natanggap. Siguro alam talaga din ng mga na magkaibigan kami. And one of the criteria that Firefly looking up is yung how you get along with your coworkers and how
how you manage to be with others working, no? Kasi, sa Firefly kasi, yung supposedly magiging position namin is sa parang sa mag-handle ka ng mga accounts ng mga ahente. Yung mga ahente ng mga Firefly sa iba't ibang lugar ay hahawakan mo. Isa ka sa maghahawak kung ilang ahente ang hawak mo dahil ibabato nila sa'yo yung mga pa-order nila ng mga kliyente nila, mga customer nila. So, yun ang magiging position. Yun ang magiging gagawin. So, yung tanong kay Beshi, hindi ko na maalala yung tanong sa akin eh. Yung tanong kay Beshi, kung tatanggap, kung sa tingin, kung bang tatanggapin ako ng Firefly, okay lang ba kay Beshi? Yun yung tanong. No, ang sagot ni Beshi, sa tingin ko po, opo. Kasi, I think she deserves it kasi mas kailangan niya. Pero syempre po, mas gusto ko rin na matanggap ako kasi parang deserving din naman kasi si Beshi, di ba? Talagang competitive din naman siya. And so, end up, isa lang ang natanggap at siya. And hindi ko kinakasama ng loob yun. Actually, talagang naawa sa akin si Beshi that time kasi ako ngayon mas may kailangan ng trabaho pero siya pa yung natanggap. Those times, hindi ko yun, ewan ko, I have feeling talaga na hindi ko ugali ang mainggit, mainis, lalo na para sa kaibigan ko, hindi talaga. At alam ni Beshi yan, yun ang magandang ugali ko at yun ang magandang ugali namin dalawa na kaya hanggang ngayon, our being best friend is working talaga, no? Still kicking and alive. Sabi ko, okay lang, bes, anong magagawa ko? Baka hindi para talaga sa akin yung trabaho, no? Siguro may naghihintay sa akin na mas fit para sa akin. Siguro kaya hindi rin ako doon kasi malayo, no? Baka sa totoo lang, baka wala nga ding mag-shoulder na mag-alaga ng anak ko. Siguro I'm not yet ready for that. And siguro mas nakita ng Firefly na you are more capable na to have that position. And so, nung nangyari na yon, actually, si Beshi, nanghiram lang ako ng pamasahe sa kanya. Pinamasahihan niya ako, 500 yung utang ko sa kanya. Sabi niya, para naman daw, yung parang simple celebration at para naman din makagaan sa kalooban ko. Hindi, lilibre na lang daw niya sa akin yung 500 na utang ko na pinamasahin namin ng pag-a-apply. And I took that advantage, no? I took that offer kasi walang-wala naman ako noon, magmamalaki pa ba ako, 'di ba? So sabi ko, Beshi, salamat, malaking bagay ito sa akin. Nahihiya ako sa iyo. At sabi niya, kikitain naman daw niya kasi nga mag-a-apply, may trabaho na siya. So end up, nag-focus ako sa bahay, nag-focus ako sa mga anak, hindi pa isa pa lang ang anak ko, nag-focus ako. Until such time na nagtrabaho ako sa nanay ko, nagtinda ako ng itlog sa palengke. Kahit kakapanganak ko lang. So, pinaalagaan ko si Kauri. Si Kauri ay 5 buwan na. 5 buwan na that time. Pinaalagaan ko si Kauri, no? Sa isa doon sa tita ng asawa ko. And then, bumalik siya. That time naman yata. Hindi. Nakalimutan ko na kung anong edad si Kauri. Yun, wait lang. 'Di ba pag hindi nga ako natanggap. Tapos hindi pa ako nagpunta ng palengke. Hindi pa ako nagpalengke na para magtinda ng itlog. Si ex-husband nagpunta ng Surigao. Nung magpunta siya ng Surigao, mag-isa lang ako sa bahay, ganyan. Nakakatakot talaga, no? Yun nga, sinusuportahan na nga lang ako sa pagkain dahil nga walang makuhang sahod lagi. Hindi delay ang pasahod sa doon sa pinagtatrabuhan ni ex. And so, until such time na pinilit ko siyang bumalik at umuwi. Ang reason kasi that time is nasasaktan ako kasi yung ex niya, yung nanay nung una niyang anak sa pagkabinata ay existing doon and mas bet nila yon. So, masakit sa part ko yon kasi handun na nga ako and it's like parang ang saya-saya nila, tapos ako hindi ako makalabas, nakakulong ako doon sa kabilang sulok. Although nakabukod kami. Ang sama-sama ng loob ko kasi syempre, 'di ba? You know, feeling ko pinagkakaisahan ako kasi totoo naman. Kasi bet nila kasi kumbaga ba yung unang anak ng ex ko, na babae yun yung unang anak niya, parang kulang na lang yung biyanan ko ang nagluwal doon dahil yun ang nagsakripisyo mag-alaga noon. And so masakit sa kanya kung yung bata mapapalayo sa kanya. Yung babae mahilig mang asar, mahilig mang ines, nananakot, nakukunin yung bata, hindi na ipahihiram, something like that. And so I feel like hindi ko naman ginusto na nakapasok ako sa ganung sitwasyon dahil nagsinungaling sa akin yung ex ko na
may attachment pa pala ng mga ganun-ganoon. Although hindi sila kasal. And so, fast forward and moving forward, bumalik ang ex ko. And awa naman ng Diyos, in that moment, in that time, nakita ko naman na pinagtanggol niya ako at kaya siya umuwi para hindi na nga ako masaktan, na para nandyan na siya. And so, nagtinda ko sa nanay ko. Yun ang ginawa ko muna for a while sa tulong ng Lola Park niyo. Dumating din ako talaga sa time na talagang humingi ako ng tulong kay Lola Park niyo. And then, until such time na si Beshi, nawalan kami ng kontak kasi ilang beses ako nawalan ng cellphone. Nagkaroon ng sariling buhay sandali si Beshi sa Manila. Natuto siyang mag-explore to Manila. Naging Manillennial siya, gano'n. Hindi naman siya citizen doon. But, syempre, naging siya, Manila girl siya, diba? And so, ako naman, nag-focus ako na, yun nga, kung anong pwede kong mahahanap ng trabaho. And until such time na nag-apply ako, 2011, nag-apply ako ng SM. Kasi yung aking hipag na isa, galing na rin ng SM. Sabi ko, mag-apply kaya ako. And so, nag-apply ako ng solo ko. Ako lang, punta ako ng SM, tapos kung ano yung mga kailangan ko. Humingi ako ng tulong kay Lola Park when it comes sa requirements at saka sa mga gastusin ko. And, ayun, isang lang ako doon, isang contract. Ayoko nang ituloy. Napakahirap kasi ng trabaho, guys. And those times talaga, struggling ako kasi nga, si ex, kahit nag-aalaga ng anak, pag uwi ko, pagod na pagod ako, aalis pa, sasabihin pa na maghapon na siya nag-alaga, ako naman daw, ganyan. Hindi rin ako niyan sinusundo sa labasan. Pero kapag yung nanay nila, nagre-request na sunduin yung kapatid nila galing labasan, galing sa trabaho, ginabi, sinusundo nila. Pero ako, asawa, hindi mala ako masundo. Napakasakit nun pag naalala ko, guys. Kaya yung share sa inyo buhay ko eh. Napakasakit nun. Nakakatakot po kasi dun sa bukid, sa totoo lang, nakakatakot po. Minsan po pag maulan pa, nag-aabot yung tubig ng yung parang fish pan, magkabilang fish pan, tapos yung daan namin gitna, nag-aabot pa. Tapos syempre, pagod na pagod ka, maghapon ka nakatayo sa SM, maghapon kang, alam mo yun, umalis ka ng araw, umuwi ka ng gabi, ganyan. Pati pag-uwi, nakakatakot. Kasi sa balagtas, hindi mo alam kung may biyahe pa ba ng pagka-closing ako, sobra. Kaya inisip ko, tapusin ko na lang yung first contract ko kasi hindi siya advisable for me. Sobrang stress out ko talaga that time. Dumating pa dun sa time na nalooban kami ng bahay. Imagine, kubo-kubo na lang kami, nalooban pa ako. Nawala yung mga listahan ko na may mga utang pa sa akin sa silver. Nung nagtinda ako ng silver when I was in college, ang mga customer ko niyan ay yung mga nagjajapan ko ng mga kaibigan na nawala yung listahan. Dumating din sa point na na-ospot lahat talaga din ang ipon ko and everything. So, nung matapos ang contract ko, nakakuha ko ng back pay, nasa around almost 8,000. Kasama na rin na meron akong natirang sahod na 5 days. Ang inisip ko, bumili ako ng single motor. Kumuha ako ng hulugan ng single motor na, ano ba tawag doon? Na Badja 100. Yan yung usong-uso ng mga panahon na yon. And so, kaya nung pagkakuha ko noon, dahil nga tong ex ko, nagtrabaho din yan. Nung pagkahinto ko ng SM, nagtrabaho yan sa Quezon City, parang sa gawa ng mga burger and buns. Nagtrabaho yan doon. Tapos nagkababae na naman. And so, sobrang struggling talaga ako nun, guys, kasi to the point na talagang dumadating pa dun sa point na yung babae, siya man nagdedesisyon ng buhay namin, na tipong magte-text pa sa akin yan, na siya ang mag-aayos ng sahod ng ex ko, ganyan. Grabe, no? Minsan talaga, matapang pa yung kabit. Feeling legal wife pa yung kabit. And then, dumating pa dun sa point na umuwi sa akin yung ex ko na puro chikinini, puro ganyan. Talagang sobra na. Grabe na yung pinagdaanan ko those times. And then, dumating pa dun sa point na parang willing kaming iwang mag-ina. Hinihintay na lang na gumibap ako eh. Actually, alam ko, hinihintay na lang na umano ko eh. Hinihintay na lang akong lumayas, no? Para magawa na niya yung gusto niya. And, dumating doon sa point na sinasabi ng biyanan ko na maawa ka sa mag-ina mo. Sinabi din sa akin ng biyanan ko na hindi naman namin kinukonsente. Kaya lang kasi talagang napakatigas ng ulo. Wala naman akong magawa. Pinasok niyo naman yan. Alam mo naman lang ugali niyan at buhay niyan nung una pa lang. So, talagang wala akong magagawa. Ganon. Pero tinatanggap niya yung tawag ng babae, di ba? Mano ba naman sabihan niya yung babae na, alam mo may asawa at anak dito, mano ba naman bang wag tigilan mo na siya, di ba? Ganon. Walang effort na ganoon. So, kaya hindi ko rin masabi kung kinukonsente ba o hindi. And so,
dumating dun sa point na kahit pa paano bandang huli, pinili pa rin kami ni Kauri. Dumating dun sa point na siya ay yung babae niya, no? Inasar ko na lang kasi yun yung advice ng ibang asarin mo, nangaasar lang yan eh, para mapikong ka kasi pikong ka. O di sige, asarin ko na lang. Inasar ko. Sabi niya, sabi ko, padalan mo ng gatas yung ex ko ha. Padalan mo ng gatas yung asawa ko kasi laging nasa iyo, walang magawang diskarte. Nagugutom na yung anak niya, kailangan ng gatas. Tapos sabi, oo, padadalan ko kasi expired ka na. Sabing ganun sa akin, guys, no? Losyang na losyang talaga ako that time. Ginanon ako, sabi ko, okay lang, basta padalan mo ha, mga 4 na box at saka diaper. Dinaan ko na lang sa ganun. Ilang beses na rin na nabasagan ko at nakuhanan ko ng cellphone at ng SIM card yung ex ko. Talagang gumagawa siya ng paraan. Kahit kuhanan mo ng SIM card, kabisado niya yung number. Nakikitext sa mga kapatid. Dumadating talaga dun sa time na gano'n. Napagod na lang ako ng kakahunting at kaka-look after sa kanya. Mas inintindi ko kung paano kami mabubuhay mag-iina. So dumating dun sa time na ngayon nga, nakakuha ako ng ko sa SM and then kumuha ako ng motor. Tapos kasi naglambing-lambing siya dahil nga, 'di ba, pinili niya na kami, tinigilan na niya yung babae niya. Ewan ko kung totoo. Na magse-service na lang daw siya. At kung magse-service siya, at least daw araw-araw magkasama kami. Uuwi siya ng gabi, kuno, and siya ang pagkain at siya na lang daw ang maghuhulog. Ako na lang daw muna yung kumuha. Siya daw yung magtutuloy maghulog. Magse-service siya ng mga bata. Until such time na nagkaroon na rin ako ng ano ba tawag doon? Nagkaroon na rin ako ng sidecar. Hindi nagtagal, nagka-sidecar ako. And then, nag-start na rin ako na nagtitinda pa rin ako sa nanay ko. Nagtinda ako sa nanay ko and then huminto ako kasi nabuntis ako kay Pierre. And then, nag-itlog ako sa palengke ng Pande. Yun yung, kung maaalala nyo kung sino yung mga subscriber ko dito na kinuwento ko yan na kung bakit ako nagkaroon ng pwesto sa palengke at paano ko nalaman at bakit nawala yung pwesto ko sa palengke na kay lakas-lakas na pag-iitlog, ganyan. So, yon ang buhay ko that time after college. Until such time na maging single mother ako. Nagpakasal kami, 4 months ang anak ko. And at all my expense, no? At all my expense. Ang daming sasabi sa akin na grabe. Sabi nung mga iba, katawan na lang daw ang ipinresenta ng ex ko dahil ako nga lahat yung gumastos. Kasi ang katwiran ko that time, ano naman, di ba? Ganun naman talaga sa mag-asawa, tulungan kung sakali. Kasi sila naman yung gagawa. Sila magluluto, sila maghahanda, ganyan. And isa yun sa mga pinagsisihan ko na desisyon sa buhay ko. Hindi ko pinanghihinayangan yung pera na ginastos ko sa kasal. Ang pinanghihinayangan ko is yung nauwi lang kami sa wala. Nauwi lang kami sa ganito, na broken family. At masakit sa akin yon. Hindi ko ginusto, but I have to do it. No, sabi ko nga sa inyo, hangga't kaya kong lumaban sa pighati, ginagawa ko alang-alang sa mga mahal ko sa buhay, lalo na mga anak ko. However, it would not be healthy to my kids, especially to my kids, and sa akin din, if I continue to hold on to the person na parang ganito how could I fight someone who isn't even there? No? Parang paglalaban yung taong hindi naman ako gusto rin ipaglaban. And so I decided talaga na to separate with him. Ako ang humiwalay. Sukon-suko na ako talaga sa kanya. No? Dumating talaga sa point na pinagtaguan niya ako ng pera. Wala kaming makain ng araw na yon na aalala ko. I'm expecting him to go home na merong daladalang pera at pagkain. Kasi umaga nun, isang araw na yon na umaga, sabi ko, walang gatas ang anak mo. Umuwi ka, bumalik ka kung sakaling hindi magpapasahod. Umuwi ka at wala kaming kakainin. Nagutom talaga kami that time. And dumating ako talaga doon sa punto na moment na yon na just in case, ewan ko ba bakit napakalakas ng instinct ng mother, ano. Nung time na yon, nangalakal talaga ako sa likod bahay. Naghanap ako talaga ng mga pwedeng ibenta. Nakabili ako ng, that time kasi walang sachet yung Alaska. Ang pinakamaliit ng Alaska, yung box. 150 grams siya, tayo nakabox pa. Nakabili ko noon at tinago ko at tinipid ko yung gatas ni Kaori, no? Tinipid ko ni Kier. Tinipid ko talaga yung gatas niya ng mga bata para meron ako ipampagatas sa kanila. And kasaktuhan kung dadating, ini-expect ko na may dala ng gatas si ex at may dalang pagkain. But wala talaga. Wala talaga. Ang masakit pa nito, hindi daw nakabali
linggo pa daw kinabukasan. Ang masakit pa nito, nung inayos ko yung pinaghubaran niya, sando yun eh, tapos may maliit na bulsa dito. Nakakita ako ng malutong na 1,000. 1,000. Napakasakit nun. Kasi, hindi daw kanya yung pera na yung pambayad daw yung sa gulong ng tricycle na binili niya. Sabi ko, babalik ka naman kinabukasan eh. Hindi ba po pwedeng unahin mo muna yung gatas ng anak mo kahit maliit at pagkain at bigas? Hindi naman uubos ng 300 pesos yun. At kinabukasan naman babalik ka, eh di may pampuno ka. Sasahod naman kayo. Kumbaga ba, binali daw niya yung 1,000 na yon para nga daw pambayad sa gulong dahil nahihiya siya dun sa pinag-utangan niya. E samantalang hindi siya nahiya sa aming mag-iina na mamamatay na kami sa gutom. Doon ako nakapag-isip. Doon naging eye-opening sa akin. Naging ano sa akin yon, naging lesson learned sa akin na huwag mong ibigay lahat, no? Magtira ka para sa sarili mo kasi masasaktan ka na pag dumating doon sa point na hindi ka priority, to the point pa na pati anak mo hindi priority, dumating pa doon sa point na kahit 20 pesos man lang, walang pera pa para kay Kaori, para makapag-aral si Kaori ng daycare. Kaya hindi nakapag-daycare si Kaori, guys eh. Kasi nag-daycare yan nung nagtatrabaho ako. Huminto kasi masyado pang bata. Natutulog lang sa school tas dumedede. So, nung magde-daycare na talaga ng edad, walang maibigay sa akin kahit piso. Wala akong trabaho, wala akong work that time. So, talagang napakasama ng loob ko kasi tapos ako ng pag-aaral, tapos yung anak ko, hindi ko kayang pag-aralin, parang hindi ko matanggap sa sarili ko yon. And so, kaya naman, I decided na hiwalayan na lang siya. Nagbilang lang ako ng 1 linggo. Sabi ko sa kanya noon, nagmura talaga ako, wala na akong magagawa. Sabi ko sa kanya talaga, bumilang ka lang ng mga araw. Lalayasan na kita. Tapos umingos lang siya, tumawa pa siya. Kasi hindi niya sineryoso. Kasi alam niyang hindi ko kayang gawin na iwanan siya. Dahil alam lang lahat na mahal ko siya. Inipon ko lahat ng mga napundar ko, lahat ng mga regalo sa amin sa kasal. Total naman, ako naman ang gumastos ng kasal. Binenta ko lahat. Nag-ipon ako ng pera para may maiwan akong pera na gatas ng mga anak ko at magkaroon ako ng pamasahe para makauwi ako ng Manila. At humingi na ako ng tulong sa mga kaibigan ko sa Manila. Nasabi ko, luluwas ako. Kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng trabaho. And so that is why binenta ko lahat. Galit na galit yung biyanang kong lalaki. Hindi naman daw ako maikakasal ng mag-isa lang. Bakit daw binenta ko yung mga gamit? Ano bang pakialam nila nun? Pundar ko lahat yon. At kung ibenta ko man yun, pag-aari namin mag-asawa yon. At pinambili ko yon ng gatas ng anak ko dahil walang alam yung anak nila kundi man babae. At anuhin lang ako, no? So talagang grabe talaga, emotional torture that time. So masyadong mahaba yung video, puputulin ko dito. Tutuloy natin ang ating timeline, no? So, yan yung masalimuot. Ayokong i-share yan sa totoo lang. But, I want to share to you guys kasi para maintindihan nyo bakit si Mommy Park, ganito ang ugali ko, ganito na ako ngayon. Pinalakas na ako ng panahon at pinamatured na ako ng panahon. Paano ako nabuhay at nakaya ko ang lahat. So, kaya ako yung tipo ng taong kahit may pera ka o wala, hindi mo ako basta-basta magaganyan. Kasi, hindi sa ganyang pagkatao ang gusto kong kausap. No? Yung mga ganon, tipo mga ganon. Okay, so see you next time. Pasensya na kayo, no? Mahaba ang video. Pero, sana marami po kayong natutunan sa mga advices ko sa inyo, no? Na kung mangyayari po sa inyo, sa mga anak nyo, yung nangyari na hindi na inaasahan, katulad sa buhay ko, ay sana gabayan nyo sila. Sana matuto silang maging open sa inyo nang sa ganun ay masaklolohan nyo. Kasi ako hindi ako masyado naging open sa parents ko eh. Kasi nga, natatakot ako. Lalo pa nung namatay na rin si tatay. Natatakot ako na baka magalit yung mga kapatid ko, magkaroon ng gulo. Dahil pinili ko naman tong buhay na to, ayoko silang madamay. No? Ayoko silang kaya walang narinig na pangit na salita yung side ko. Although ako, lahat na lang ng pangit na salita. No? Yung tipong sinusuka ka na. No? Kumapit ako hanggat kaya ko. Pero mga panahong nagutom na talaga ang mga anak ko at talagang winawalang hiya na ako ng ex ko. I rather take my own roads. Separate ways na lang kesa naman mas lalong lumala. No. So this is Mommy Park and this is Team Park fighting. Bye!